Iloilo. Region 6 o Western Visayas Region. Capital, Iloilo City. Founded 1566. Area 5,001 square kilometers. Population 2,051,899. Alis muna tayo ng Luzon for today's episode para talakayin ang nalalabing probinsya ng Panay Island, ang Iloilo. Ang lalawigan ay located sa timog silangan ng isla. Ito din ang pinakamalaki. Kadikit nito ang Capiz sa Hilaga at Antique naman sa kanluran. Ang Iloilo Strait ang tubig na napagitan sa kanila ng Guimaras. Sa bandang timog ay ang Panay Gulf at Hintutolo Channel naman sa silangan na parte ng larger Visayan Sea. Ang Iloilo ay merong 42 na munisipalidad at 2 syudad, ranking 4th sa mga probinsyang may pinakamaraming administrative divisions. Ang kabisera ay ang Iloilo City, pero katulad ng sa kaso ng Cebu, independent, highly urbanized itong bayan. Kaya kahit na andito ang Kapitolyo, ang mga taga-syudad ay dinaboto na magiging gobernador ng lalawigan. Ang populasyon ng kabisera ay di rin kabilang sa total count ng Iloilo Province. Kaya ang pinakapopuladong bayan ay ang Oton. At sumunod lang ang isa pang syudad na Pasay City. Ang mga munisipalidad naman ay Carles, Balasan, Estancia, Batad, San Dionisio, Sara, Concepcion, Lemery, Ahuy, San Rafael, Barotac Viejo, Bingawan, ang pinakahuli sa listahan pagdating sa populasyon, San Enrique, Banate, Kalinog, Dueñas, Dingle, Anilaw, Lambunaw, ang pinakamalaking land area, Badyangan, Pototan, Barotac Nuevo, Haniway, Mina, Maasin, Cabatuan, New Lucena, Zaraga, Dumangas, Alimudjan, San Miguel, Santa Barbara, Pavia, ang pinakamaliit, Leganes, Leon, Tubungan, Tigbawan, Igbaras, Gimbal, Miagao, at San Joaquin. Kapag naman nakita mo ang mga lugar na Arevalo, Haro, La Paz, Lapus, Mandurriao, at Molo, hindi ito mga bayan ng probinsya, kundi mga distrito lang ng Iloilo City. Ang mga bayan sa kanluran ang may highest elevations. Ang area kasing ito sa gitna ng isla ay aptly named Central Panay Mountain Range. The rest ay malawak na kapatagan na, maliban dito sa mga ilang kabundukan sa gitna at hilagang silangang bahagi. Ilan naman sa mga notable rivers ng probinsya ay ang Iloilo River sa kabisera, Tiolas River sa timog sa San Joaquin, Tigum o Haro River na ang delta ay sakop ng Pavia, at ang ilog ng Halaur, ang pangalawang pinakamahabang ilog ng isla. Now let's talk about the smaller islands. Dito lumamang ang north side. Ang bayan ng Concepcion ay hawak ang mga isla ng Kiniluban, Tago, Igbon, at Bago Sipol. Tapos kahati pa nila ang Ahuy sa Tagubanhan Island. Ang Estancia naman ay meron itong Bayas at Logingot. Pero kung ganitong usapan, Carles ang nangunguna dyan. Ang mga sakop nito ay Binuluangan, Kalagnaan, Sikogon, Nabunot, at itong North and South Gigantes Islands. Sa mga transportasyon kompleto din ng Iloilo ang 3 medalya. Ang Iloilo International Airport ang nagsuserve ng mga eroplano papunta at paalis ng probinsya. Although may international sa pangalan, mga domestic flights to Manila, Cebu, CDO at Jensan lang ang hinahandle nito sa kasalukuyan. Pero ang paliparan ay located hindi sa kabisera, kundi sa Cabanatuan.
Bali kasi ang naunang airport dito ay tinayo pa noong 1937 at hindi na nagawang makipagsabayan sa mabilis sa pag-unlad ng syudad. Pero fun fact, hanggang ngayon ang area na kinatatayuan ng lumang paliparan ay may pangalang Barangay Airport. Samantala, para makarating sa mga isla sa norte, ang Sicogon Airport ang main entry point. Sa pandagat naman, ang Port of Iloilo pa din ang pangunahing daungan, hindi lang ng lalawigan, kundi ng buong isla ng Panay. Located ito sa kabisera at halos katapat lang ng Hordan Wharf ng Guimaras. Nagsuserve ito ng mga biyahe mula Manila, Cebu, CDO, Palawan, Bacolod at Batangas. At syempre kung panlupa, marami kang pagpipiliang kalsada para makapasok ng Iloilo. Binase sa heograpiya ang naging pangalan ng lalawigan. Ang Iloilo ay nagmula sa silitang irong-irong o ilong-ilong dahil sa mga nakausting anyong lupa malapit sa dalampasigan na sanhi ng natural na formasyon ng Iloilo River. Pero isang paglilinaw muna, ang opisyal na pangalan ng probinsya ngayon ay Iloilo at hindi Iloilo. May mga taga dito ang naiirita pag nilalagyan ng hyphen ang pangalan ng probinsya. As we learned sa previous Panay provinces, intertwined ang kasaysayan ng 4 na probinsya ng isla. Alam natin ito dahil sa isang source, ang Maragtas ni Pedro Monteclaro. Naglalaman ito ng pagtatala ng Konfederasyon ng Madyaas na binubuo ng 10 dato ng Borneo na tumakas ang tapadpad sa isla. Ayon sa kwento, matapos makipagnegosasyon ng mga dato sa original settlers na Ati, ang isla ay hinati into 3 major areas. Ang Antique, ang magkasama pang Aklan at Capiz, at ang Irong-Irong o Iloilo. Ang huli ay pinamunuan ni Dato Paimburong. Matapos naman makolonisa ni Miguel Lopez de Legazpi ang isla ng Cebu, naisipan nilang ilipat ang pamahalaan sa Panay, particularly dito sa areang sakop ngayon ng Oton. Pero 1581, 15 years matapos maging sentro ang bayan, tsaka inilipat ng mga mananakop ang pamahalaan sa magiging Iloilo City. Dito nagsimula ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng lugar at ang kabisera ay naging siyudad noong 1893. Magandang linawin din natin ang kaibahan ng Ilonggo at Hiligaynon. Generally speaking, ang mga Hiligaynon ay tumutukoy sa mga taong ang pangunahing lingwahe ay Hiligaynon at ang mga ito ay maaaring nakatira sa Panay Island, Guimaras at parte ng Negros. Samantala, ang Ilonggo o Ilongga naman ay ang mga taong naninirahan o lumaki sa Iloilo. In short, pwede nating sabihin na sila ay subset ng larger Hiligaynon group. Marahil nabuo ang confusion dahil ang Iloilo ang most populous sa 4 na probinsya ng isla. Isa pa ay maaaring ang salitang Hiligaynon ay talagang sinimulang gamitin upang tukuyin ang mga naninirahan sa area na sakop ngayon ng Iloilo. Nagmula kasi ang pangalan sa root word na ilig, meaning pababang pagdaloy ng tubig o ilog. Pumapangalawa ang Hiligaynon sa lahat ng Visayan language, sumunod syempre sa Bisaya. Marahil pamilyar ka sa tono ng Hiligaynon dahil very distinct ito. Kumpara sa Bisaya na straightforward, ang lingwahe ay tila may kulot sa bawat dulo ng pangungusap. Kaya madalas din itong kinukumpara bilang pagiging malambing. Ito ang isang cute na halimbawa. DRPS2. Of course, aside sa mga Ilonggo, ang matatagpuan pa rin sa lalawigan ang sizable population ng mga original Ati at Panay Bukidnon, especially sa mga mountainous areas. Malaki din ang naiambag ng Panay Island sa 1898 Philippine Revolution. Dalawa sa kilalang Ilonggo na namuno dito ay sina Martin Teofilo Delgado ng Santa Barbara at itong si Teresa Magbanwa. Madalas malimutang figura ng revolusyon si Teresa sa kabila ng kanyang mga naiambag. Siya ay nagsimula bilang isang guro sa Iloilo City hanggang noong pumutok ang digmaan, kung saan isa siya sa mga walang takot na nakipaglaban. Sa katotohanan, nagpatuloy pa ito hanggang sa Philippine-American War. Maging noong World War II, despite her age, ay nagbigay tulong pinansyal pa din siya sa mga guerrilla fighters ng Iloilo. Dahil sa katapangang ito, tinagurian siyang Joan of Arc ng Visayas. Ilan naman sa mga kilalang kontemporaryong Ilonggo sa iba't ibang larangan ay ang beauty queen na si Rabia Mateo, Myrtel Sarosa ng Barotac Nuevo,
na sumikat sa cosplay at gaming scene, ang atletang si Irish Magno na lumaban noong 2020 Summer Olympics sa sport na boxing, ang batikang film historian na si Nick De Ocampo ay sinilang naman sa mina, at ang makatang si Peter Solis Neri na nakapag-uwi na ng napakaraming Palangka Awards dahil sa kanyang mga akda sa wikang Hiligaynon. Kapag usapang Iloilo, di rin mawawala sa listahan ang Dinagyang Festival. Ginaganap ito tuwing January. Although ang kabisera ang main host, ay kadalasang nakikilahok na rin ang mga karatig bayan sa selebrasyon. Pero ito ang ilang mga halimbawa ng kapistahan sa mga bayan ng lalawigan. Una ay ang Tigkalarag ng Pavia, Saludan ng Tigbawan, ang Concepcion ay may Tampisaw, Bayluhay naman sa San Joaquin, Salakayan sa Miagao, at itong Kasag Festival na ginaganap tuwing huling 2 linggo ng Disyembre sa Banate. Pagdating sa ekonomiya ay maraming baraha ang Iloilo. Ang kabisera kasama na ang mga karatig bayan nito ay sentro ng komersyo di lang ng lalawigan, di lang ng Panay, kundi ng buong Region 6. In fact, ang MIG o Metro Iloilo-Guimaras District ay na-establish around early 2000s para makipagsabayan sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Samantala, pagsasaka at pangingisda pa rin ang kadalasang kinabubuhay ng mga nasa labas ng metropolitan. Ilan sa mga karaniwang tanim dito ay bigas, mais, saging, kape at mangga. Sa aquatic resources naman, bangus, tilapia, sugpo at karpa ang mga kadalasang nahuhuli sa anyong tubig ng lalawigan. Pero service industry talaga ang pangunahing source ng ekonomiya ng Iloilo, lalo na pagdating sa hospitality, tourism at food. And speaking of food, alam mo bang ang Kabisera ang pinakauna naging UNESCO Creative City of Gastronomy ng bansa? Nakuha nito ang titulo noon lang nakaraang taon. Kaya special at world class ang pagkaing Ilonggo. Ito ang ilang halimbawa. Pinakakilalan siguro ang noodle soup na Lapas Batchoy, na nagmula ang pangalan sa binanggit kaninang isang distrito ng Kabisera. Kaya sigurado kang authentically Ilonggo ito. Di rin papahuli ang isa pang distrito na Molo, dahil may inambag din silang masarap na noodle soup, ang Pansit Molo. Ang paella-inspired na Arroz Valenciana ay sinasabing dito din nag-originate at sobrang paborito ng mga Ilonggo. Meron itong seafoods, pork o beef, itlog, gulay tulad ng bell pepper, at nakalatag lahat ito sa kaning malagkit. Ang laswa naman ay pwede maikumpara sa Ilocano dish na dinengdeng dahil puro gulay ang sangkap tulad ng kalabasa, okra o patola. Ang kansi naman ay isang ulam na kadalasang tinatawag na sinigang na bulalo. Alam mo na siguro kung bakit. Pero unique ang ginagamit ng pampaasim sa sabaw nito, ang prutas na batuan na endemic sa Pilipinas. Ang KBL at KMU naman na tila mga grupo ng rallyista tuwing Labor Day ay dalawang standout na soup dishes din ng lalawigan. Actually, ang mga pangalan na yan ay talagang acronyms at ang ibig sabihin ay ang kung anong sangkap ng mga ito. Ang KBL ay Kadyos, Baboy, kag Langka. At ang KMU ay Kadyos, Manok, kag Ubad. Ang ubad ay ang edible part ng katawan ng puno ng saging. At ang Kadyos o Pigeon pea ay isang uri ng grain na may ahalin tulad sa munggo at nagbibigay ng purple na kulay sa mga pagkain ito. At syempre, di pa tayo tapos. Para sa ating last segment, ito ang ilang katangi-tanging natural at man-made wonders na ina-offer ng probinsya. Simulan natin dito sa mabundok na area sa Timog. Dito sa Leon matatagpuan itong Bucari Pine Forest na pwedeng pagganapan ng mga camping trips. Apparently maraming mga pine trees sa area na ito ng Iloilo at Antique. Dahil sa Miagao ay meron din Tolahong Pine Forest. Di kalayuan sa Tolahong ay makikita itong malaking tipak ng bato, particularly limestone, na tinatawag nilang Giob ni Tidoy. At kung may mga kabundukan, malamang may kuweba din. Isang halimbawa ay ang Sinuhutan Cave sa parehong bayan ng Miagao. Ang tinagong dagat naman ay hindi dagat, kundi lawa. Pero totoo na parang tinago ito dahil nasa tuktok ito ng bundok at nasa gitna ng kagubatan. Sa mga bayan naman ng Dingle at San Enrique matatagpuan ang Bulabog Putian. Ito ay isang national park na nadeklara noong 1961.
Nagmula ang pangalan sa isang bundok dito. Matatagpuan sa kagubatan ang iba't ibang species ng unggoy, iguana, iba't ibang ibon, pati na ang mga puno tulad ng mulave, ilang-ilang, kamagong at nara. Kung Miag-ao ay para sa mga nature lovers, no doubt ang bayan naman ng Carles ang para sa mga taong pantropiko. Ang mga sakop nitong isla ay may kanya-kanyang nagagandahang mga dalampasigan. Ang Kabugao-Gamay na sakop ng larger Gigantes Group of Islands ay isang halimbawa nito. Ang isa pa ay ang Bantige na dinadaya dahil dito sa sandbar na nalitaw lang tuwing low tide. Pero ang dalawang main Gigantes Islands, North and South, ang talagang di dapat mawala sa inyong island hopping trip. Bukod sa mga white sand beaches ay pwede din tahakin itong Tangkay Lagoon at mga limestone cliffs. At naandito na lang din tayo sa Gigantes, banggitin na din natin itong lumang lighthouse sa North Island, pati na ang lumang gusali sa tabi, bilang segue sa mga man-made wonders ng probinsya. Dahil isa sa mga pinakaunang natatag na lalawigan sa bansa, ang Iloilo katulad ng dalawang Ilocoses ay may mga napreserbang sinaunang simbahang Katoliko. Mga halimbawa ay ang sa Santa Barbara at itong San Antonio Parish Church ng Tubungan. Ang simbahan at sementeryo naman dito sa bayan ng San Joaquin ay espesyal dahil kabilang ito sa cultural treasures ng National Museum. Sa parehong bayan din matatagpuan ang Garin Farm na mas nakikilala ngayon dahil dito sa overwhelming na heaven replica. At kung akala mong di na tayo babalik sa Miag-ao ay nagkakamali ka. Dahil ang Santo Tomas de Villanueva Parish Church ng bayan ay nakabilang sa UNESCO World Heritage Site dahil sa Baroque architecture nito. Gateway ng Panay, sentro ng Region 6 o puso ng Pilipinas, kahit saan man igrupo ay palaging nahahanap ng Iloilo ang sarili nila sa gitna at bilang esensyal na lalawigan. Malaking responsibilidad ito, pero base sa nakita natin ngayon, nagagampanan naman ng probinsya ang kahit anong papel na iata sa kanila. Now you know Iloilo. Susunod, Isabela.